Sinagsa ng mission order ng lokal na pamahalaan ng Pasay City kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP-CIDG at DOJ Cybercrime. Ininspeksyon ng mga ito ang One Wheel Condominium sa SM MOA Complex sa Pasay City kahapon. Target ng LGU ang Unlad Silang Corporation, Mega Jam Transport Services Incorporated at 12 Stars International Gaming Solutions. Walang maipakitang permit ang mga establishmento na umuupa sa gusali, kaya inisa-isa ng mga otoridad ang ika-6 hanggang ika-10 palapag nito. Dito tumambad ang napakaraming mga dayuhan na nadatnan sa kanilang mga computer. Maraming mga SIM cards na pre-register na at may text blaster equipment din. Kumbaga, ito ay isang, i-consider mo na to na itong computer na to ay isang cellphone. Na meron siyang nakalagay na 30, 60 na SIM cards. So yun yung gumagana pare-pare sabay-sabay. Tinatawag na text blaster? Yes, ito yun. Spamming. Ito yun. So, parang nag-operate. So, gamitin mo ang cellphone mo, kung anong gusto mong message, padala mo. Ang ibang mga dayuhan, pinatay agad ang kanilang mga computer. Mayroong nahuli sa aktong nagpapadala ng larawan ng raid sa kanilang group chat. At mayroong dayuhan na ayaw namang makipag-cooperate kaya nagkaroon ng tensyon. May mga nagtago sa iba't ibang lugar sa gusali. Sabi ng LGU, Pogo talaga ang permit noon ng kumpanya na nag-ooperate dito. Pero hindi sila huminto sa kanilang operasyon kahit pa nagdeklara na ang pamahalaan ng total Pogo ban sa bansa. Ang mga pinto may nakapaskil pa na closure order mula sa PAGCOR. Last year, may pinasara na kami dito sa 6th floor and alam ko 8th floor na Pogo. Lumipat sila sa ibang building at tuloy-tuloy pa rin ang operations. Kaya nakipagtulungan kami sa PAOK, CIDG para ma-detect at maipasara dahil sila yung nag-ooperate ng walang kaukulang business permit na issue ng City of Pasay. Nasa halos 500 ang nahuli ng mga otoridad at karamihan sa kanila ay pawang mga national ng Malaysian, Vietnam, China at mga Pilipino. Sa inisyal na pagsisiyasat ng DOJ, nakita na nagsasagawa ng investment at love scam ang poguhang ito. Ayon sa DOJ, nakakabahala ito dahil may mga Pilipino na nabibiktima. Sa initial viewing namin is nakita naming may investment scam, love scam, at meron kaming nakitang listahan ng mga pangalan ng mga Pilipinong nagpapadala ng pera. Ito mas nakakabahala kasi merong mga Pilipinong involved. So ibig sabihin, hindi lang mga foreigner yung victims nila. Ibig sabihin, nambibiktima rin sila ng mga Pilipino dito mismo sa ating bansa. Ang mga previous na mga huli namin sa iba-ibang mga lugar, mga, talagang Pogo operations, back-end support sa illegal gambling. Pero sa ngayon, ito nakita natin, ito maliwanag na nag-fishing, tapos nanghingi ng OTP na kung sino ang kanilang kinakausap. Kinandado na ng lokal na pamahalaan ng pinto ng puguhan para hindi ito muling mabalikan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.